Manila, Philippines. Pagkalapag ng eroplano ay mabilis ang bawat kilos ko. Dad call me. Nagpatawag agad ito ng agarang meeting. Nicole, just wait our driver to pick you up here. May mahalagang meeting na pinatawag si Daddy. Nagdial agad ako ng aming driver para ipasundo si Nicole dito sa airport. Doon pa rin ba sa mansyon ninyo? Di ba pwedeng sa kondo nyo na lang tayo titira, Enzo? Dad needs me, Nicole. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa mansyon. Hindi pa lubos ang paggaling ng matandang Galvez mula sa pagkakakomatose. Lucas is in Albay at tanging ako lang ang inaasahan ng matanda. I'm leaving. Dito ka lang. He's on the way na para sundin ka. Nakatayo lamang ito nang iniwan ko sa labas ng airport. Iilang hakbang pa lang ay lumingon ako sa kanya. Nakatingin rin ito sa akin. Memories come back nung iniwan ko siya sa bus terminal na umiiyak. Now, I can see the pain again in her eyes. Wala mang luha ngunit mas nanunuot yata ang sakit ngayon na ikinukubli na lamang niya. Binalikan ko siya na pinagtaka niya. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka? Pagtataka niya, napangat ang mukha niya na nakatingala sa akin. Hinawakan ko ang kanyang pisngi and gave her a deep kiss. Nagtagal din ng 1 minuto ang aming halikan bago ko binitawan ang kanyang labi. I'm going. Hintayin mo lang ako sa mansyon, okay? Tumango lang ito at dumiretso na ako sa opisina ni Daddy. Kaharap ko ngayon si Daddy na seryoso ang mukha na nakaupo lamang sa swivel chair. This is a huge problem, Enzo. You know that. We have partners pressuring us. Kung hindi mo ito masusolusyonan, we lost a huge client dahil dyan sa kaimpokritahan mo. Asik nito na hanggang ngayon hindi niya pa rin matanggap ang pag-urong ng pamilya Valdez sa ganap na kasunduan namin na ipakasal ako sa anak nito. But unfortunately, imbes kay Nika, ay kay Nicole ako na ikasal, bagay na hindi matanggap ng matanda. And now, the Lourdes family is ready to invest with us. Now, this is a warning, Enzo. Palay na lumalapit sa manok ang anak mismo ni Lourdes, kaya tukain mo na. Naulinigan ko na ipinaalam na ng pamilya Lourdes ang napagkasunduan namin ni Trixie, kaya ganito na lang, nagpatawag ng ora mismong meeting ang matanda. I know, Dad. This is part of my responsibilities as CEO to sign up new clients to invest us. However, I'm already married and this matter has a big impact to me, especially to my wife. Ani ko. Bullshit. Hindi yan mahalaga, Enzo. Ano mo kukuha mo sa asawa mo? Nothing. Only her body. Whereas, Trixie Lourdes, she has everything. Kaya mag-isip-isip ka na bago pa bumagsak ang ibang kumpanyang pinapamalaan mo. Sorry to interrupt. Mukhang ako yata ang pinag-uusapan nyo Am I right? Speaking of Trixie, hindi ko alam na pinatawag din pala ito ng aking ama. Oh, Miss Lourdes, glad you came on time. Napahilamos na lamang ako sa aking mukha while watching them na nagbeso-beso. Hello, Uncle, of course. You are my second father, kaya walang rason para di kita puntahan agad-agad. Hello, darling Enzo. Lumapit ito sa akin. Pinulupot niya agad ang kanyang mga kamay sa leeg ko. I miss you, darling. How's your honeymoon? Ha? Nag-enjoy ka ba? Malambing nitong boses. Pinagmasdan ko si Daddy na nakangiti na tila nababasa niya ang susunod na mangyayari na naaayon sa kanyang kagustuhan. Umalis na si Daddy. Nagpaiwan si Trixie at bumalik ako sa aking mesa to check the papers na kailangan kong pirmahan. Nakatambak na ito sa ilang araw naming honeymoon ni Nicole. Trixie follows me at umupo sa mesa. Hey, darling, mas gwapo ka ata ngayon sa paningin ko compare last time na nagkita tayo sa Paris. Iba siguro ang kamandag ng asawa mo Inggit naman ako. Hindi ko pinansin ang panguuyam niya. Inabala ko ang aking sarili sa mga papeles na nakatambak sa aking harapan. I'll check it one by one. Ayoko may malagpasan ako so that I can easily discuss it sa meeting mamaya. Oh, Enzo, hindi mo ba lang ba ako papansinin? Tamad kong tiningnan si Trixie.
Our meeting will start at 2 p.m. and I need to check it one by one. Kakarating ko lang, Trixie, at kailangan ko itong pagtuunan ng pansin. I spoke to her calmly. Shit, this alliance. Bakit mga babae pa ang kapalit para pagtibayin ng kumpanya? Lihim kong himutok na pinagmamasdan ko si Trixie. Unahin mo na muna ako, Enzo. Ako pa rin naman ang masusunod kung kailan magsisimula ang meeting. I'm a CEO of this Hajj company. Co-CEO ka lang. Take note, nasa mga kamay ko ang destiny ng kumpanya mo. Darling, napasinghap ako sa ginawa niya nang bigla itong kumandong sa aking hita. You're so handsome, Enzo. Consider yourself very lucky dahil hindi kayo nahirapang mag-ama mo to convince us na makipag-alyansa sa inyo. Because why? Ha? Why? Taas kilay kong sambit na nakapalupot na ang kamay niya sa leeg ko. Because the first time I saw you in Italy, I just want to fuck you. Ganito ako, Enzo. Kukunin ko ang gusto ko. Kapalit man ito ay malaking kumpanya namin. Maangkin lang kita. She kissed me on my neck down to my chest. Ito na mismo ang nagbukas sa mga botones ko. Ano bang klaseng babae ito? She bite my nipple as if takam na takam ito. Oh Enzo darling, I'm so wet already. Walang habas ang pagdilya niya sa akin. Pinabayaan ko lang siyang pagsawa ng katawan ko. Hinubad niya ang suot niyang damit at lumantad ang maalindog niyang katawan. Kiss me back darling. Ungol niya. I kiss her neck. Nilamas ko rin ang peking dibdib niya to satisfy her. Hindi na maawat ang ungol niya sa loob ng opisina. Kinuha ko ang kondom sa compartment and tear it. Pinilit kong labasan para matapos na ito. Tinulak ko agad siya at mabilis tinanggal ang kondom. Napahingal akong inayos ang aking sarili. Ang sarap mo pala, Enzo. Gustong gusto ko ang tulad mo. Tinaliman ko lang siya ng tingin at bumalik na ako sa mesa ko. I have so many important things to do, Trixie. Will you please get out of my office now so that I can concentrate my work? Naibigay ko na ang gusto mo. In my baritone voice, mapang-akit ng ngiti ang ibinigay niya sa akin. Well then, darling. See you in our meeting later. Thank you for fucking me. Can't wait na masundan ulit ito. Kanina pa nakaalis si Trixie sa opisina ko, ngunit tulala lang ako na nakatitig lang sa mga papeles sa aking harapan. Guiltness lingers in my mind. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial. Walang sumagot. I dial again. Wala pa rin. Napabuntong hininga ko at tiningnan ang larawan naming dalawa ni Nicole. She has an innocent smile in the picture while I hug her. I don't even know kung hanggang kailan kami magsasama ni Nicole. Ang hindi ko pagiging tapat sa kasal namin ay malaking dagok ito when she finds out about us ni Trixie, kapalit ng alyansa namin sa naglalakihan naming negosyo. Natapos ang meeting na wala ako gaanong naiintindihan. Miss Trixie Lourdes, you never failed us. Mas magiging matatag pa ang Galvez Lourdes Holding Corporation sa pamamahala mo at ni Mr. Enzo Galvez. I assure you, all here by next year, our sale will become triple. Paninigurado ni Trixie sa mga investor namin. Umalis sa mga ito sa conference meeting na maaliwalas lahat ang mukha, maliban lamang sa akin. Hey, darling, parang ikaw lang yata ang wala sa sarili ah. Tumayo na ako at naglakad palabas. Enzo, we have an occasion by next week. Make sure nakasama kita to face our new investor, Mr. Rex Shanko, remember? Napalingon ako sa binanggit niyang pangalan. Shanko Group will invest us. Makikipag-alyansa tayo sa kanila. Big fish ito, darling. Bilyones ang nakasalalay dito. Let's meet him together by next week, so be ready. Call me if he's ready. Saad ko kay Trixie, knowing that Mr. Shanko is a meticulous man. Hinding-hindi yun makikipag-alyansa kung walang matibay itong panghahawakan. Hindi muna ako dumiretso sa mansyon. Dumaan ako sa bar para lunurin ko na naman ang aking sarili sa alak. Ayokong humarap kay Nicole na ganito ang nararamdaman ko. Kinakain ako ng konsensya ng buong pagkatao ko. Pagka-uwi ko sa mansyon,
Nadatkan ko silang nag-uusap ni Daddy. You have the rights to decide, Nicole. Hindi ka namin pipilitin. Kung pinakasalan ka man ng anak ko, dahil lang sa ayaw niyang mapahiya ka, ganun din naman kami. After a month, you can file an annulment. No worries. Lahat gastos namin. Then, pwede ka na mag-asawa ulit. Nagpanting ang tenga ko sa narinig mula kay Daddy. Dad, napalingon silang parehas sa akin. Nakita ko sa mata ni Nicole na galing na ito sa pag-iyak. What's happening here? Anas ko. Si Daddy ang sumagot. Nothing, Enzo. I just offer her a big amount para mamuhay na siya ng malayo sa'yo and start a new life. Who told you, Dad, na pangunahan ang desisyon naming mag-asawa? Son, come on. Pinangunahan na kita para hindi na masaktan ng asawa mo. Shut up, Dad. Nicole, follow me upstairs. Mabilis akong umakyat sa itaas ng silid. Nakapamewang at isang kamay ay hawak ang aking sentido. Sumunod siya sa akin. Ignore him. Mahinahon kong sambit. Nakayuko lamang siya. Walang salitang namutawi sa bibig niya. Nilapitan ko siya at niyakap. I'm sorry. I'm sorry if I brought you this situation. Alam kong hindi ito ang gusto mo. Kailan mo ako bibitawan, Enzo? Napasinghap ako sa tanong niya. Don't say that, Nicole. Kumawala ako sa pagkayakap sa kanya. Tinanong lang kita kung kailan mo ako bibitawan dahil baka kapag iniwan na kita ay hindi mo na makayanan. Kaya habang maaga pa, hanggat ako pa lang ang nasasaktan sa pagsasama nating to, mas mabuting bitawan mo na ako kaysa makita kita na ikaw na ang lulugmok. Kailan ka babalik? Tinulungan ko siyang magkabit ng neckties ng kanyang polo sleeve. Aalis ito ngayon papuntang Albay. May gagawin tong panibagong project. Dormitories katabi ng university na ang kapatid niya ang nangangasiwa ngayon. Inabot ko rin ang kanyang suit. Dadaan pa ito sa kanyang opisina to give an instruction to his employees na ilang araw itong out of town. I'll call you kung kailan pwede ko nang maiwan ang mga tauhan ko doon. Aniya, na kinuha ang kanyang attache case. Maraming di siyang bilin sa akin na ilang araw na wala ito. Nag-apply ako for interior designing. Napalingon siya sa sinabi ko. Who told you na magtrabaho ka? Kunot ang kanyang noo na tumingin sa gawi ko habang nag-aayos ako ng mga damit na inilalagay sa maleta niya. Pero Enzo, hindi naman pwede nandito lang ako sa mansyon. May pangarap din ako na gusto kong abutin. At may pamilya din ako sa probinsya na binubuhay. Ayokong ikulong ang sarili ko dito sa mansyon. Nasa iisang bahay lang kami ng ama niya. Ganung wala dito si Enzo, ay ayokong mapang-abot kami ni Mr. Galvez, na kung magsalita ay ang liit ng tingin niya sa pagkatao ko. Kapag sinabi ko sa yung dito ka lang sa loob ng mansyon, obey me, okay? Bulyaw niya sa akin. Hindi yan pwede, Enzo. Ayokong, shut up, Nicole. Buy whatever you want, magpasama ka sa driver at isang bodyguard. Pero kapag nalaman ko na nag-a-apply ka, whether that fucking company, ay ako mismo ang magpapatanggal sa'yo. Tura niya. Napaupo ako sa kama, na tila pinanghihinaan ng loob at hindi makapaniwala na ang pagiging asawa ko sa kanya ay kaakibat pala nito ay ang pagsunod ko palagi sa gusto niya, na hindi ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko. Nicole, ano na? Personal appearance mo na lang hinihintay dito para makapagsimula ka na sa work mo. Gosh, aamagi ng ganda mo dyan kung palagi ka nang nilulumlum ng asawa mong bukod sa manipulator, psychotic pa. Hay nako, walking red flags talaga yung si Enzo mo. Belen, hindi pa yata ako handa. Tanging tugon ko lang kay Belen. Hindi ko sinabi ang totoo na ayaw ng asawa ko magtrabaho ako. Naulinigan ko ang pagdududa niya sa tugon ko. Bahala ka nga kung paiiralin mo yung pagkamartir mo sa asawa mo. Ikaw din. Sige na. Bye. Tawagan mo na lang ako kapag handa ka na. Binaba ko na ang tawag ni Belen. Nakaramdam naman ako ng lungkot. Nag-iisa, parang nakakulong sa isang hawla na wala akong karapatang magdesisyon sa sarili kong buhay. Ang araw mula nang kaming ikinasal ni Enzo ay naging linggo
at ang paglipas sa mga linggo at ang buwan ay mas lalo ko pang dinanas ang sobrang kalungkutan kapiling siya. "Ma'am, kakain na po ba kayo?" Tanong ng bagong katulong na kinuha ni Enzo. Mula nung umalis ito patungong Albay ay madalas itong tumatawag, ngunit ilang beses kong sinasagot ang tawag niya. "Sige manang, susunod na lang po ako." Ani ko sa aming kasambahay. Napag-alaman ko na nandun din si Lucas sa Albay, ang kapatid niya. Kilala ko si Lucas dahil kasama rin namin ito sa kumbento, kami ni Isabela. Noong mga bata pa kami, ay bisita lamang si Enzo at Lucas doon na wala kaming kaalam-alam na magkapatid pala sila sa ama. Magkapatid na may bangayan at hindi magkasundo. Nag-agawan sa mana at atensyon ng kanilang ama. Mas hanga pa ako kay Lucas dahil ipinaglaban niya noon si Isabela. Kahit mga bata pa lang kami noon, ang kanyang pagkagusto ni Isabela ang isa din sa dahilan ng bangay nila ng asawa ko. Bakit? Dahil may gusto din si Enzo kay Isabela, bagay na lihim kong kinaiinggitan. Noon pa man, alam kong talong-talo na ako kay Enzo na magpasa hanggang ngayon ay tulad noon, hindi niya pa rin kayang suklian ang pagmamahal ko. Pick up the phone, goddammit. Galing ako sa banyo. Binasa ko ang mensahe galing sa kanya. Naka 10 missed call na rin ito, kaya sinagot ko na lang. "Naliligo ako, Enzo." Tamad kong sambit na kumuha ng blower para patuyuin ang buhok ko. "Open the camera," utos niya. Padabog kong binuksan ang camera ng phone ko. Ito ang gusto niya kapag naliligo ako, ay pinapanood niya ang bawat galaw ko. "I'll be home next week." Dinig kong saan nito, pero pinatay ko na ang tawag niya. Tumawag ito ulit at di ko na pinansin at dumiretso na ako ng banyo. "Mrs. Galvez, na-forward ko na mga larawan na nagpapatunay sa kataksilang ginawa ng asawa mo." Ilang larawan na ba ang pinadala sa akin ng lalaking hindi nagpapakilala? Wala akong ideya kung sino ito. Ang palagi niya lang iginigiit na concern ito para sa akin. Ngunit kahit isang beses na larawang ipinadala niya, ay hindi ko ito pinag-ukulan ng pansin. Noon pa man, na pumayag na akong makasal kay Enzo, ay kaakibat na nito ang sakit. Madalas, mapag-isa na kulang na lang, may rehas akong hinahawakan. Ngunit hanggang kailan ako magbubulag-bulagan sa nangyayari ngayon sa buhay ko? Ang magpakamartir. Oo, binigay niya sa akin lahat-lahat. Pati ang pamilya ko sa probinsya ay binilhan niya ng sariling bahay, pangnegosyo. Lahat ng mga kapatid ko pinag-aral ni Enzo. Sa pag-aakala nila na masaya ako sa piling ng aking asawa. Pero ang totoo, katawan ko lang ang kailangan niya na pagkatapos niya akong gamitin ng makailang beses ay kinabukasan parang hangin lang ako sa loob ng mansyon. Kahit mga special occasion ay hindi niya ako isang beses man lang isinasama dahil wala man daw akong kaalam-alam sa mundo na ginagalawan niya. "Mrs. Galvez, tomorrow there will be a grand opening, a new launch of business na isa ang asawa mo sa investor. And guess what? He's with his mistress, Miss Trixie Lourdes." Ilang beses ko nang naririnig ang pangalan na binabanggit niya sa akin na ito ang kirida ni Enzo. Ni minsan ay hindi ko pa ito nakikita sa takot na rin na hindi ko makakayanan ang matutuklasan ko. If you will not face it, kailan ka magbubulag-bulagan? Gusto mo bang pagtawanan ka every time na lalabas ka? Wake up, Nicole. Tomorrow, you must decide. Kung may balak kang pumunta sa event, don't worry. I'll give you the invitation para makapasok ka. Saan nito sa kabilang linya? Hindi ko man siya kilala. Hanggang ngayon, ipinagtako ko man kung bakit at kanino niya nakuha ang lahat ng impormasyon ko. Pati ang cellphone number ko ay ipinagwalang bahala ko na lamang kung ano man ang motibo nitong pagtulong sa akin upang matuklasan ko ang ginagawang kalokohan ng aking asawa. Kinabukasan ay maagang umalis si Enzo. Hindi niya na ako ginising. Buo na ang pasya ko na tanggapin ang imbitasyon sa akin ng estranghero. Kung hindi ako kikilos ngayon ay kailan pa. The company sales increased this month and another investor
will surely sign up for the new releasing product next month. Naabutan ko ang eksena na nagsasalita si Enzo sa harap ng mga kasosyo nito. Nasa malayo lang ako. Tama lang na hindi niya ako abot ng kanyang paningin. Wala namang nakakakilala sa akin dito sa loob dahil kahit kailan, hindi niya naman ako pinakilala sa lahat bilang asawa niya. Palakpakan ang lahat na nakapalibot sa kanya nang may isang sopestikadang babae na lumapit dito. Umangkla pa sa braso ng asawa ko. Napatda ako sa aking nakita nang sa harapan mismo ng mga kasosyo nila ay hinalikan ng babae ang asawa ko na hindi man lang ito umiwas. Ang sakit lang na ako ang legal wife pero mukhang baliktad pala dahil ako ngayon ang kef woman at ang kirida niya mismo ang hinarap niya sa karamihan. I calmly walk over the table para kumuha ng wine. Nilapitan ko ang babae niya na taas noong nakipag-usap sa mga kauri din nila. Hi, ani ko. Napalingon siya sa gawi ko. She gave me a fake smile. Marahil, nagtaka na bigla akong lumapit na hindi niya kilala. Yes, taas noo niyang sambit. Nandito lang ako para gawin ko lang to sa'yo. Kalmado kong sambit. Then I threw the rest of my drinks on her face na ikinagulat niya. What the fuck? Who are you, bitch? Napamulagat ang kanyang mga mata nang tinapunan ko siya ng aking inumin. Gusto mong kilalanin kung sino ako? Why didn't ask my unfaithful husband? Siguradong masasagot ka niya. Pinagtinginan na kami sa loob nang biglang dumating ang magaling kong asawa. What happened here? Anong kaguluhan to? Nanlaki ang mga mata ni Enzo nang makita ko sa harapan niya. Darling, an intruder woman throws wine in my face. Itinuro niya ako na nagpamangha kay Enzo. Nicole, what are you doing here? Napangiwi ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang ko ngayong gabi. Marahil, ang sinabi ng concern caller na harapin ko ngayon ang katotohanan, ang siyang nagpalakas sa loob ko. And this is the truth behind my damn marriage na ilang buwan ko nang tiniisan lahat. Lumapit siya sa akin at napaatras ako. Don't you ever fucking come near me. Nandidiri ako sa'yo. Sigaw ko. Nicole, let me explain. Hinawakan niya ako, ngunit nagpumiglas ako. May hangganan din ako, Enzo, at ang hangganan ko ay upos na. What do you mean? Ha? File an annulment dahil ngayong gabi, tinatapos ko na ang lahat sa atin. Nicole, just listen to me. Mas matatanggap ko pa na saktan mo ako physically kaysa ganito ang ginawa mo. You drain and torture me emotionally. Alam mo ba yon, Enzo? Mas masakit, Enzo. Dinudurog mo ang puso ko, unti-unti. Hindi mo ako nakikita bilang asawa mo, kundi bilang parausan mo lang. At ang masaklap, hindi ka na nakontento. Nicole, you don't know why I'm doing this. Kita ko sa mukha niya ang pagkabalisa. Pinagtitingin na kami ng lahat. Lumapit ang ama niya, ngunit sinagawan niya lang ito. All because you're too greedy. Na ayaw mong maungusan ka ng kapatid mo. Ngayon, panalo ka na sa laban niyo ng kapatid mo. Diba? Ako lang naman ang sagabal sa plano niyong mag-ama. Para mas lumakas pa ang alyansa mo sa kabit mo. Now, face the consequences sa mga sakit at panloloko mo sa akin. Dahil tuluyan akong mawawala sa buhay mo. Pinalalaya na kita, Enzo. Nicole! Pagdating ko sa mansyon, ay wala akong inaksayang oras at nag-impake agad. Para saan pa na manatili ako sa piling niya. Masakit dahil ilang taon kong minahal si Kuya Enzo. Pinangarap ng mahabang panahon. Natupad nga ang pangarap ko na makasama siya. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito ang kakahinatnan ko sa piling niya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Bakit may bitbit kayo maleta? Lungkot ang sumalubong sa aking pinto mula kay Manang. Ang tanging kasama ko lang dito sa mansyon. Manang, aalis na ako. Salamat sa ilang buwang sinilbihan mo ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Ma'am, kung saan niyo po maramdaman ang kaginhawaan sa loob niyo, gawin niyo po. Nasasaktan din naman po ako na pagmasdan kang malungkot palagi dito.
Si Manang lang dito sa loob ang nakakakita ng tunay na nararamdaman ko. Siya lang ang karamay ko na nakakaunawa sa tunay kong kalagayan. Salamat po, Manang. Tinulungan niya akong bitbitin ang ibang gamit ko nang makasalubong namin si Enzo. Where do you think you're going? Huminto ako saglit at sumenyas kay Manang. Naiwanan niya na muna kami. Iniwan mo ang party at ang kabit mo para lang sundan ako? Panguuyam ko sa harapan niya. Nakapamewang ito na nag-abot ang dalawang makapal na kilay. Dare to leave the mansion, Nicole. Makikita mo kung anong kayang gawin ng isang Enzo Galvez. Pananakot niya na nagpanting ang panga. Matalim ang tinging ipinukol niya sa akin. Ang kapal ng mukha mo para kulungin mo ako dito? Para lang sa sarili mong interes? Hindi mo na ako mapipigilan, Enzo. Get out of my way. Gawin mo ang makakapagpasaya sa'yo. Malaya ka na at sana maging unfair ka rin. Pinagdilatan ko siya ng aking mga mata. Kung noon, sunod-sunuran lang ako sa kanya. Ngayon ay suko na ako sa harap-harapan niyang pagtataksil sa akin na ako mismo, asawa niya, ay hindi nito kayang iharap sa karamihan. Do you think papayagan kitang umalis? Nang hilakbot ako sa mga katagang binitawan niya. Harap-harapan mong pinamukha sa lahat ng kanegosyo mo na ang kabit mo ang kasama mo palagi? Tapos ngayon pipigilan mo akong iwan ka? Kapal din naman ang pagbumukha mo. Why, Enzo? Don't tell me your mistress doesn't satisfy your sex addiction? Kaya ako na legal mong asawa ay handa mong ikulong to satisfy your urge? Shut up, Nicole. Manang, get all her things back to our room. Nanlaki ang mga mata ko sa utos niya na ibalik lahat ng gamit ko sa silid namin. Kung kailangang ikulong kita, Nicole, sa silid ay gagawin ko. Walang makakapigil sa akin dahil pamamahay ko to at asawa kita. Enzo, stop it. Nababaliw ka na. Manang, please, huwag mong sundin ang utos niya. Binawi ko kay Manang ang mga maleta ko, ngunit malungkot lang akong pinagbasda ni Manang. Hinarap ko ulit si Enzo. Okay, fine. Makakaalis pa rin ako dito. Nawala ang mga gamit ko. Akma na akong aalis nang bigla niyang hinila ang braso ko. At sinong may sabi sa'yong aalis ka? No, Nicole. You stay here with me. And yeah, you're right. Hanggat ang kalibugan ko ay okupado mo, mananatili ka sa tabi ko because you are only mine. Nagpupumiglas na ako nang kaladkarin niya ako pabalik sa loob. Ano ba? Bitawan mo ako, Enzo. Pagpupumiglas ko na mas humigpit pa ang hawak niya sa akin. Lahat ng puwersa ko, binigay ko na. Ngunit sadyang malakas ang hawak ni Enzo. Dahilan upang muntik na kaming mahulog sa hagdanan pag-akyat sa silid namin. Enzo, let her leave. Napalingon kaming pareho. Nakatayo ang ama niya na seryoso ang mukha. Nagtatangis ang tingin sa aming dalawa. Don't meddle our business, Dad. She's my wife at ako ang masusunod kung ano ang desisyon ko sa pagsasama namin. Bulyaw nito sa ama niya. If you don't let her to leave, then forget all the companies na ilang araw na lang, ikaw na ang mangangasiwa lahat. Natigilan ito sa sinabi ng matanda. Choose, Enzo, your wife o ang negosyo natin na sa'yo ko ipapamahala. At kung ang desisyon mo ay hindi pabor sa ama mo, then I'll call Lucas right away at alam mo kung ano ang dahilan. I could feel the tension between them, lalo na kay Enzo, habang ang ama niya ay naghihintay lang ng sagot niya, standing silently. Ang kanyang mahigpit na hawak sa akin ay unti-unting lumuwag at kahit ganito ang kahihinatnan ng pagsasama namin na gusto kong layuan na siya, pero sa kaibutaran ng aking puso, ang dahan-dahang pagbitaw niya sa braso ko ay senyales na hinding-hindi niya ako pipiliin. Sa pagbitaw ni Enzo ay kita ko ang maliliit na ngiti sa kanyang ama bago niya kami tinalikuran. Wala nang pag-uusap sa mag-ama. Ang pagbitaw ni Enzo sa akin ay indikasyon na mas pinili ito ang kayamanan nila. Kinalma ko ang aking sarili at tinawag si Manang. Manang, pakilabas po ulit ng mga gamit ko. Marahang sumunod ang matanda na sinilubong naman ng driver upang bitbitin ito palabas. Napalingon ako kay Enzo. Nakuyuko lang ito
Nahawak ang sentido. Kinuha ko ang aking shoulder bag at humakbang papalayo sa kanya. Nicole, napahinto ako saglit sa tawag niya. Take care of yourself. Tears flow on my face, pero mas pinili kong hindi lumingon ulit. Kung kanina nagmamadali akong umalis, ngayon ay tila mabigat ang loob ko sa bawat hakbang palabas ng mansyon. Bigo, nasasaktan, luhaan, dahil kahit kailan, hindi ako kayang piliin at mahalin ng isang Enzo Galvez.